So, hello guys. So, hello mga ka-blaster, no? So, may i-share ako sa inyo, no? So, ang i-share naman natin is basic lang naman. So, ang i-share ko sa inyo, paano magpalit ng motor dito sa ating gel blaster. So, this is ERP9, no? Ngayon, kung yung blaster ninyo is ERP9 or MK8, kasi yun kasi yung mga alam ko na blaster, no? Na easy access para matanggal mo yung ano, no, yung pinaka motor, no. So ito, magbibigay na lang tayo ng sample, no. This is ARP9, no. So paano magpalit ng motor. So for example, stock motor yung gamit ninyo dito. So papalitan niyo siya ng high torque motor. So nakabili na kayo ng high torque motor, no. So ikakabit niyo na lang. So ang ituturo ko lang sa inyo, paano niyo ba siya ilalagay. So ngayon, sige. So ang kailangan lang natin muna is itong Allen wrench. So meron yan dito, no? Meron siyang tornilyo, meron din siya ditong tornilyo. Yan. So ito muna, buksan natin. Tigas na. Opia. Kung mawawala. So yun na nga guys, no? Natanggal na natin siya, yun, no? Yung tornilyo na dalawa. So babaklasin na natin siya. So ito muna, tanggalin natin tong ilalim. Tapos ito naman, bulat-latin nyo lang ng konti. Tapos kung meron kayong mga maninipis na kutsilyo, yan, pwede nyo siyang iangat dahan-dahan. Huwag nyo naman biglain guys, no? Baka mamaya masira itong ano nyo, pinaka-handle ng ano ninyo, blaster ninyo. So dahan-dahan lang. Yun, tanggal na. Tanggalin pa natin. So ito na nga guys, no? So nakita na natin yung ano, yung motor ng ating ERP9, no? So this is a high torque motor guys. So ang motor niya talaga is ito. Ito talaga yung pinaka motor niya. So kung makita niyo, ito hindi siya metal, pero ito kasi nagpalit ako ng metal gear, eh. So ito metal ano to. Metal na rin yung pinion gear nito, no. So ngayon, sa pagpapalit is lagi niyong tandaan, may mga coding to, no. So ito hatakin niyo lang to, gantuin niyo lang to, ganyan. Kahit nga kuko, kaya sungkitin niyo, pero ako kinukuko ko lang to, eh. Ayan, oh. Tanggal na yung connector niya, di ba? So ito, kung mamaya tatanggalin natin. Ito kasi is kulay red siya. So dapat itong connector na to, dapat nandito siya sa red, no? Tapos ito namang isa is tanggalin natin naman. Ganun lang din. Pwede nyo naman gamitan ng panungkit or pwede nyo kukuhin lang. Ayan, kagaya nito, ayan. So tanggal na, no? So itong kabila, wala siyang kulay, which is para siya dito sa may kulay itim. So yung connector na to para sa walang kulay doon sa loob. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung ano, pag tinanggal natin tong pinaka motor natin. Tanggalin natin. So guys, ano bang reason bakit kailangan hindi magkapalit yung connector, no? Kasi kung ito guys, nilagay nyo siya ng paganto, pakabila, ang mangyayari kasi niyan is baliktad yung ikot ng pinion gear natin, no? So pag baliktad ang ikot ng pinion gear natin, ang mangyayari is papaikutin niya yung ano, yung bevel gear, pero hindi niya mapapaikot yung bevel gear kasi nga yung bevel gear nakabangga siya dun sa ating anti-reverse latch, no? So ano siya, minsan ang tendency, ang mangyayari, hindi siya iikot, is either hindi siya iikot. Kung umikot man siya is ang maririnig ninyo is drg 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 drg, parang ganoon ba, drg drg drg. Yan, tanggalin natin, no? Tsaka guys, kung gusto nyo pala bumili ng high torque motor para sa ERP9 ninyo, meron tayong mga link na, meron akong link na pwede kong i-share sa inyo kung saan nyo mabibili ito, no? So para hindi na kayo mahirapan, kasi guys, itong motor ng ERP9 natin, tsaka alam ko sa PDX MK8,
ang mga motor nila is mga alanganin. Ibig sabihin, hindi siya short, hindi siya long. So, parang ano siya, mid siya, no? So, pag bibili ka ng short, masyado siyang kapos. Pero pag bibili ka naman ng long, mahaba. Ang long, pwede naman siya, pero kailangan mo siyang i-modify. Kailangan mo siyang putulin. Kung meron kang pangputol at meron kang tawag dito, kasi may ano yan eh, kagaya nito oh. So kailangan may panghulma ka dyan, no? Mga mga pang grinder dyan. So pag marunong ka mag-modify, maganda, bibilin mo 460 long na motor para sa ERP9. Hindi siya short kasi masyadong kapos yun eh. So bibilin mo long. Tapos kung ano naman, kung long yung nabili mo, ano siya, kung hindi mo kayang putulin mag-isa, pwede ka naman pumunta sa mga machine shop. Ganun lang naman ang diskarte dyan eh. Tapos sila namang bahalang gumawa nito. Basta ibigay nyo lang yung sample ng motor ninyo na isa, yung pwede niyang pagkumparahan, no? Para parehas na parehas yung height niya, no? So ayun nga, sa machine shop lang, kung may mga malapit na machine shop sa inyo. Tanggalin na natin to. Pwede ka nga siguro angat lang natin ng konti, no? Basta ito, ibubuka nyo lang to ng konti, itong bahagya. Yun. So ayun, kita nyo, no? So ayun, natanggal na natin siya, itong ating pinaka motor. So ngayon, ang gagawin natin is ito pala, yung comparison, no? So papakita ko sa inyo ito kasi, at ito guys, ano to 460 to. 460, hindi siya long, hindi siya short. Kumbaga pang ERP9 talaga siya. Pero ito pwede siya sa PDX, pwede rin siya sa MK8. Pero di ko lang alam kung isa ibang unit kung pwede, no. So yan. So ito, pag itong motor yung bibili niyo, hindi niyo na kailangan mag-modify. Kasi nga exact na yung height niya para doon sa ating doon sa loob ng ating gear, no, sa bevel gear, para magkaroon ng contact itong pinion tsaka ating itong bevel gear, no. So ngayon, pag bumili kayo sa link ko, hindi nyo na kailangan mag-modify, okay na to, no. So yun lang naman guys. So ayun, pag tinanggal nyo yan, pakita ko pala sa inyo yung color coding na sinasabi ko. Ganyan na naman pagtanggal. For example, ito stock, tapos ipapalitan nyo ng high torque motor. So ganito lang yung pagpapalit, no. Tanggalin nyo na ito, tapos palitan nyo ng bago. Parang ganon, di ba? Ito kasi bago na yung motor nito, nailagay ko lang. So bali ito, dinedemo ko lang kung paano, no. So yan, di ba, makikita ninyo ito. So ayan, no, di ba, yung kulay red. Itong kulay red, dapat ito dito siya sa may kulay red na connector. Tapos ito naman, itong itim, dito siya sa walang kulay. Pero may mga times na minsan ito wala siyang kulay, no. Ito kulay white. Tapos ito naman kulay itim. So ang ilalagay nyo dito, itong white connector, ilagay nyo dito sa red. Tsaka ano nyo lang, no, tignan nyo na lang, no, kagaya niyan, di ba, katapat niya to. Dapat ito nakaganyan. Hindi mo siya pwedeng ilagay ng ganto kasi baliktad ang ikot niyan. Pag nagkabaliktad yung ikot niyan, maaring mabungi yung natin, yung gear natin. It's either pinion or bevel gear kasi nga tatama yung ating bevel gear doon sa may anti-reverse latch. So ngayon, ikakabit na natin siya ulit, no. Tsaka guys, pala pag gusto nyo bumili naman yung mga unit na mga gel blaster, mayroon akong mga link na pwede kong i-share sa inyo. So ayun, ma'am, pwede nyo gamitin sa tournament, or pwede nyo gamitin sa mga event kung gusto ninyong sumali, no. So recommendable ko sa inyo yun, yung mga link ko. So ito, papakita ko sa inyo kung paano ikabit na natin ulit. Tapos ite-testing para natin to guys, no, kung okay ba. Ayan. So kailangan nakalapat ng maayos guys, ha. Ayan. Lagyan na natin itong tornilyo.
Yan. So ito naman para ano, para XX. Ito. Tapos ito dito. Okay. Itong chehin natin mga sir, ano to tawag dito is ano siya 460 no, 460. Ayun nga, hindi siya long, hindi siya short, so ano talaga siya mid no. So mahirap talaga hanapin yung motor nito sa ano natin, sa binibila natin sa Lazada. So dapat talaga is ayun nga, itong motor na to talaga, yung share ko sa inyo is ito talaga yung correct na motor para dito. So no need to modification. Minsan kasi makakabili nga kayo ng parehas na size 460. Kaso yung height naman iba. So hindi nyo alam i-modify. So parang ano no, parang nagkakaroon minsan na ano ka no, na tawag dito yung parang hindi pa maganda yung pakiramdam mo, ano man tawag dun sa ano. Parang masama yung loob ba. Tsaka ito pala guys, dapat itong tornilyo na to, wag nyo gaanong sikipan lalo na kapag yung gearbox ninyo isa ano lang, nylon. Kasi pag masyadong masikip to, itong pinaka ano natin, bevel gear natin, sumisikip din yan. Kumbaga humihigpit din yan. Pag humigpit yan, ang nangyayari kasi, nahihirapang gumalaw yung ano natin, yung gear natin, no? Especially itong bevel gear. So kailangan, pag sinikipan nyo to, yung tamang-tama lang. Yung wala namang masyadong pressure. No? Hindi mo kailangan, yung ginaganon mo talaga, yung sobrang sikip. Hindi naman kailangan yan, no? Yung tamang-tama lang. Ganyan lang. Tapos kabit na natin yung connector. Tapos isa-sample natin, no. Ay, nako. Gusto ko sana to guys na ano ay susunod na video ko na lang yun. So yan, kung makikita nyo guys, ito dalawa yung ano niya, no, dalawa yung connector niya, no, dalawa yung battery. Pwede ako maglagay ng isa, pwede rin ako maglagay ng dalawa. So at the same time pwede ako maglagay, no. Pero kailangan parehas silang ano, for example, parehas silang 1400 milliampere. Tapos parehas silang full charge. Tapos pag gagamitin mo sila at the same time, kailangan wag yung masyadong lobat na lobat, kasi nga pag ang mangyayari kasi pag lobat na pala isa tapos yung isa hindi pa, habang pinipisil mo yung trigger, yung isang battery pwede siyang masira, no. Pero ang kinagandahan lang nito, bumibilis yung RPM ng inyong gear doon sa loob, no. So mas bibilis siya. Yun. Pero kung meron naman kayo mga budget pang high speed, may mga high speed na motor kasi kahit hindi na kayo dual tawag dito, dual battery. Ito na yung isa kung high speed, example mga 48,000 RPM o kaya 50,000 RPM yung ano niyo, capability ng ano niyo, ng motor niyo, no. So ito testing na natin kung okay ba, no, kung tama ba yung ginawa natin. Lagay natin yung connector. Ayan, kita nyo tama siya. Ayan. Ayan. Ayan, diba guys, okay na siya. So ayan, isang battery lang nilagay ko. So ayun naman guys, no, ayun lang naman yung i-share ko sa inyo. Basic lang naman paano maglagay ng motor sa ating ERP9 kapag magpapalit kayo, no, ng high torque. O kaya ano lang, kung gusto niyo nang palitan ng bagong motor. Kunyari nasira yung ninyo, yung stock motor niyo, pero stock motor din ulit yung ilalagay ninyo. So ganoon lang naman kadali. So hindi niyo na kailangan baklasin yung pinaka gearbox. Kasi nga motor lang naman yung papalitan niyo. Ito naka-timing na yan sa loob. Pag ginalaw niyo pa yan, so kailangan mag-correct timing kayo doon sa loob, no? Kasi pag hindi maganda yung timing ng mga gear sa loob, so magkakaroon ng yan,
hindi maganda yung ano niya, yung ikot niya, pwedeng mabungi yung gear natin sa loob, no? Yung mga gear natin dyan, no? So guys, i-share ko na lang sa inyo yung link nito ng aking motor para sa inyong ERP9, no? So yun lang naman guys, sana may natutunan tayo. Bye bye.